May pinadalhan po ako ng summon sa barangay ng 3 beses. 3 beses na po. Kaya lang, ay di siya sumipot. Nabalitaan ko rin po na kinausap niya ang witness ko at sinuhulan. Naku po, ano pong magandang gawin kapag ka ganito? Ayun, parang nakuha niya yung kalaban. Ano po? Ayan. Yes. Attorney. Nakuha niya yung ano niya. Nakuha nung kalaban niya ang kanyang witness. Nako, nakakainis yun. Yan, Oo. naku po, paano to? Oh, yes. Attorney po, Mary. wait, isa-isang question po. Yung first na question is, nagpadala siya ng 3 summon sa barangay, tapos hindi pinansin. Kung baga sa lingwahe ngayon ng millennials or Gen Z, sininzone yung summons. Pag nangyari po yun. Yung sa attorney sa amin, sa age naman namin, dinedma. Attorney, may Ganun na rin natutunan po tayo. yan. Sin zone. Pero sa atin, deadma. Sige, go. Okay, nalalaman po ang ating mga edad. Research ko po yung Gen Z para hindi po halata ang age natin. Pero, ganito kung 3 beses ka na pong nagpadala ng summon, barangay summon, pwede ka na po niyan issuehan ng certificate to file action. Pero baka hindi alam ng mamamayan or na yung kikinig sa atin kung ano ang barangay summon. Ang barangay summon po ay parang barangay supina. Ito ay isang formal na kahilingan para sa iyong pagdalo sa barangay hall upang talakayin at posibleng maresolba ang isang reklamo o issue. Kadalasan, ito ay may kaugnayan sa mga alitan sa komunidad, mga minor na paglabag o mga alitan na saklaw ng jurisdiksyon ng barangay. So ito po, papel po siyang binibigay sa iyo na pumunta ka po ng barangay hall, may nagrereklamo sa iyo, pag-usapan natin to. Tapos pag 3 beses na hindi ka deadma or sin-zoned, pwede na po yung nagrereklamo makahingi sa barangay ng certificate to file action. Pag makuha na po yung certificate to file action, pwede na po siya maghain ng kaso sa normal court.